Hello everyone! Welcome back to our series of our ongoing project here at the Woodlands. Right now, balikan natin ang ating ongoing project sa ating Jasmine unit na may 58.5 square meter lot area. As of the moment, we are working on the finishing stage of our project. Tinatapos na namin ang overall painting sa ating exterior and interior ng ating bahay. Na-install na din namin ang decorative stones sa extended part ng ating second floor. Para sa mga bagong viewers ng ating project, kung mapapansin nyo na in-extend namin ang harap at gilid ng bahay. We installed a spacious balcony and an extended bedroom sa gilid at likod ng bahay. We have maximized all the possible spaces na pwede nating magamit para ma-occupy ng ating homeowner. Hindi rin tayo nag-aksaya ng space. Instead, we used all areas na pwede nating magamit for a lot area less than 60 square meter in size. We have managed to install 3 bedroom partitions sa ating second floor at nakapaglagay rin tayo ng isang common CR to be shared by the entire family. Now, let's tour our garage entering the dining and kitchen area. Kung mapapansin nyo, halos natapos na namin ang final painting sa area na ito. Kung makikita nyo din na napakapulido ng ceiling na ginawa namin dito. Hindi porket garage area lang ito ay atin ang ipagsasawalang bahala ang itsura nito. Instead, dito natin makikita kung gaano kapulido ang gawa ng aming team. Hindi ba guys, napakaganda ng ceiling para ka lang nasa loob ng bahay. Pagpasok nyo sa loob ng bahay na ito, this entire area will serve as the living room. Kung mapapansin nyo din na ang ceiling ay nakadrop with PVC ceiling panels. Si client pa rin ang namili ng color and design ng PVC panels na ikinabit natin dito. And as for the center light, it is the client who chooses the type of light na ikakabit natin. Binago din namin ang slope ng hagdanan na ito, from very steep and matarik to a more convenient and less tiring stairs na very senior-friendly and less dangerous para sa mga families na may kids. Gumamit din kami ng wooden planks para sa mas maganda at homey feel ng ating hagdanan. Ang mga wooden planks na ito ay dadaan sa proseso ng sanding para mas maging smooth at malinis sa anumang dust and contaminants bago natin gamitan ng varnish at ma-achieve natin ang ating desired finish. Ito naman ang open service area kung saan ang magiging pwesto ng ating laundry space. At ito din ang magiging source ng ating ventilation para sa bahay para maiwasan natin ang feeling na kulob at magkaroon tayo ng air circulation sa loob ng ating tahanan. From our living area, we demolish this wall para maging access papunta naman sa ating dining at kitchen area. Here, kung mapapansin nyo na nakaseparate talaga ang kitchen area ng bahay na ito from the living room. Unlike the modern designs ng ibang units na may open kitchen design, the owner really wants a separate kitchen na hiwalay sa kanyang salas since she prefer na magluto away from her living room. Again guys, every house has a different design at ang bawat may-ari ay may kanya-kanyang preferences. Now, let's go upstairs at tingnan naman natin kung ano ang mga natapos namin sa lugar na ito. In here, kung mapapansin nyo, nag-install kami ng fluted panels sa wall kung nasaan ang CR. Ito ay ang tinatawag nating hidden walls na hindi natin alam na meron palang structure sa likod ng mga fluted design walls na ito. Nag-install din tayo ng simple yet very elegant drop light sa ating stairwell. We have also finished our final paint para sa mga interior walls. Tara guys, pasukin naman natin ang ating mga bedrooms. This is our first bedroom na ginawa natin sa existing na floor ng second floor. Maluwag at spacious naman din ito. Here is the second bedroom sa extended part ng ating bahay. Sa mga dati nang nakasubaybay na mention ko sa inyo na ang ginamit nating flooring para sa extended floor na ito ay light material only. Gumamit tayo ng pinakamakapal na cement board na may size na 18mm para magsilbing flooring ng ating extended bedrooms. Ang ilalagay natin na tiles dito ay ang tinatawag nating SPC flooring. Ang SPC flooring ay designed to identically replicate traditional flooring such as stone, ceramic, or wood. But it will provide more practical benefits katulad ng ito ay waterproof. These planks can withstand liquids and spills unlike any other flooring like vinyls.
Here is the other bedroom. Mas mahaba ito compared to the other bedroom kasi andito yung extended part ng ating second floor. Nandito din ang access papunta ng balcony. Hindi ba guys, ang laki ng nagawang kwarto sa extended part na ito, especially kung nalagyan na ng mga partition at natapos na ang ceiling at paintings ng mga walls. Mas ma-appreciate mo yung laki ng size ng bedroom na ito. Tara, puntahan naman natin ang ating balcony. Here, kung mapapansin nyo, gumamit na tayo ng traditional ng porcelain tiles na 60 by 60 since this place is already exposed to outdoor environments like sun and rain. Nakapag-install na rin tayo ng railings para sa balcony. Gumamit tayo dito ng tubular grills. The design of these grills was also chosen by the client owner. Ayan guys, halos ang natitira na lang sa mga gagawin namin ay mostly mga flooring and installation of tiles sa ating mga CR. Ito naman yung CR na pinadesign ng ating client. Gusto niya na nakaseparate ang shower area sa ating toilet. Kaya kung mapapansin nyo, merong 2 partition ang CR na ito. Although the partition made the toilet look smaller, but at the end of the day, it is still the decision of the owner kung ano ang gusto niyang ipagawa sa kanyang toilet. You can still decide on making your CR the traditional way. Yung magkakasama na yung lavatory, yung shower area, at yung water closet or yung tinatawag nating inodoro. Oh, by the way guys, kung mapapansin nyo na medyo malaki itong open space dito sa second floor. Gawa ng this will be the family area. They will put a sofa and an entertainment wall para magsilbing open den for their family. There you go guys, let's go down again, and by the way, lalagyan din po pala namin ng mga railings ng hagdanan na ito. Konting-konti na lang guys, ang pinakamatagal talaga sa pagpapagawa ng bahay ay ang finishing stage. Dahil dito marami tayong kailangang i-install at mas kailangan nating maging maingat sa ating mga ginagawa. Especially, ito na yung stage kung saan makikita natin ang kabuuang design ng bahay na ito. Once matapos na natin ang mga tiles para sa flooring ay ikakabit na din ang sliding door sa part na ito. Ang garage na ito can hold a sedan or a mini crossover or an SUV, kaya hindi ka mangangamba na ipark ang inyong sasakyan sa labas. Hopefully, sa susunod natin na upload ay maipakita ko na sa inyo ang final design ng ating gate and fence. Muli, salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating mga videos ng ating mga ongoing project. And don't be shy na mag-inquire kung may plano na kayong ipagawa ang inyong bahay in the near future. And we will attend to your inquiry as much as we can. Thank you all guys. See you again. Ciao!